Kinabukasan, hindi pumasok ng paaralan ang kaibigan ni Sylvia na si Rosie. Kaya noong uwian ay naisipan niyang dumaan sa bahay nito. "Aling Tessie, si Ate Rosie po." "Ay, wala na Sylvia. Nakausap kasi namin ang mga magulang ng boyfriend niyang si Ruel. Napagplanuhan na rin ang kasal ng dalawa. Tapos, bali, palipat-lipat si Rosie dito at doon sa kanila para makatulong rin daw sila sa pagbabantay at pag-aalaga habang buntis iyon. Maayos naman ang bahay nila, konkreto at may grills, kaya hindi rin basta-basta mapapasok ng aswang. Salamat, Iha, ha. Malaking tulong ang naging payo mo sa anak namin na umamin sa kondisyon niya. Kaysa naman bigla na lang siyang naglayas sa takot na magalit kami sa kanya." "Wala po yun, Aling Tessie. Sige po, uuwi na ako." "Sige, Iha, mag-iingat ka." Wika pa ng nanay ni Rosie. Pagka-uwi sa bahay ay ibinalita niya rin iyon sa amang si Mang Daniel. Napasabi naman si Mang Daniel na mas mabuti na iyong naroon si Rosie sa pamilya ng lalaki para hindi talaga siya matakasan. Hindi na rin naman problema ang aswang na matanda dahil nailigpit na nila iyon. Lumipas ang 2 buwan, naging tahimik na ang lugar nila Mang Daniel. Walang mga buntis na nakukunan at walang mga tinatambangan ng mga aswang na nasaan yung aso. Kaya buo na ang desisyon nila na pagkatapos ng school year ay diretso na silang papasyal sa lugar ng kakilala ni Mang Daniel doon sa Samar. Sumapit ang araw ng pagtatapos ng taon. Proud na proud ang kanyang ama, pati na ang kanyang ninong Sixto at ninang Julina dahil nakapagtapos na siya ng 2nd year. Naghanda rin sila at dinala sa bahay ni na Sylvia para doon pagsaluhan. Lumipas ang buong maghapon hanggang gumabi na masaya ang kanilang kainan, inuman at walang humpay na tawanan. Makalipas ang ilang araw ay kinuha na ni Sylvia ang kanyang card at iba pang dokumentong kakailanganin sa pagtatransfer ng paaralan. Habang nakatingin si Mang Daniel sa card ng anak, ay napapakamot na lang siya ng ulo habang nakangiwi ang muka. "Pa, mapait ba ang pagtimpla ko ng kape mo? Ang pait kasi ng itsura ng mukha mo eh." "Ay, hindi naman anak. Itong card mo ang medyo nakakapait ng mukha tignan. Bawal ka ba magkaroon ng gradong lampas sa 80? Parang 2 lang ang 80 mo dito eh. Lahat puro na line of 7. Ano ka ba naman pa? Hindi naman kailangan ang sobra pa dyan. Maka 75 nga lang, pasado na di ba? Iaanin ko pa ang sobra noon. Mabuti sana kung pwedeng ibili ng ulam ang sobrang grades. Eh di ba hindi naman?" Napangiwi na lang uli ng mukha si Mang Daniel habang ibinabalik sa sobre ang card ng anak. Si Sylvia naman ay excited na sa magiging pakikipagsapalaran niya sa Samar, sa lugar kung saan may mga nawawalang babaeng mag-aaral. Isang araw bago sila umalis ay kinausap ni Mang Daniel ang kumparing si Sixto upang ihabilin ang kanyang mga lupain. Sinabi niyang hindi niya alam kung kailan sila makakabalik mula sa pagliliwaliw. Bahala na ang tadhana sa kanila. Mas okay na iyon kaysa magliwaliw mag-isa ang kanyang anak na dalaga. Hindi siya mapapalagi sa araw-araw sa kakaisip kung ligtas ba ito. Mas mabuti na iyong kasama siya dahil mababantayan niya pa ang anak. Naging malungkot ang kanilang pag-uusap noong araw na iyon dahil mula pagkabata ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na malalayo sa kanila si Sylvia. Pakiramdam raw nila ay para silang iniwanan ng sariling anak. Kinabukasan, maagang bumiyahi ang mag-ama. Naiyak pa si Sylvia noong yakapin siya ng mahigpit ni Aling Julina na siyang tumatayong pangalawang nanay niya sa mahabang panahon. Pero noong magsimula na ang biyahe, ay nawala na ang lungkot sa kanyang puso. Napalitan na iyon ang pananabi. Kinabukasan na sila dumating sa lugar na kanilang pupuntahan sa Samar. Isa iyong isla.
Noong nakarang araw kasi pagkarating nila sa pier, ay nakaalis na raw ang nag-iisang bangka na bumabiyahe patungo roon. Kaya kinabukasan na sila nakasakay. Tuwang-tuwa si Sylvia dahil nakakuha sila ng bahay na marerentahan malapit sa tabing dagat. Napakaganda rin mismo ng lugar. Napakalawak ng dalampasigan na may puting buhanginan. Ang bahay na kanilang nirentahan ay bahay din mismo ng kaibigan ni Mang Daniel na si Mang Elmo. Hindi ito nalalayo sa edad ni Mang Daniel at meron itong dalawang anak. Isang dalaga na nasa high school at ang bunso ay lalaki na nag-aaral ng grade 2. Nagkaroon agad si Sylvia ng kaibigan. Iyon ay si Melanie, panganay na anak ni Mang Elmo. Sumapit ang araw ng enrollment. Magkasamang nag-enroll sina Sylvia at Melanie. Sa bungad pa lang ng campus ay pinagtitinginan na sila. Maliban sa bagong mukha si Sylvia sa lugar, madali rin siyang mapansin dahil sa kanyang ganda at kaputian. Halos sa kanya na lang nakatingin ang lahat, mapalalaki man o babae. At siyempre, hindi siya nakalampas sa paningin ng dalawang guro na nagpapanggap na mabait at maalalahanin sa mga mag-aaral. Pero pareho silang dahilan ng pagkawala ng ilang babaeng mag-aaral. Isa na rito ay si Sir Greg. "Sir, lagkit ng titig mo sa bagong estudyante ah." Una pa ng kapwa guro nito na si Sir Edwin. "Oo pare, masarap yan aruruhin bago ilaman sa tiyan." Bulong pa ng kaibigan. "Yan ang problema sa iyo eh, hindi ka na naman nag-iisip. Kapag nawala yan dito, sigurado malaki issue. Mapapansin ng lahat ang pagkawala niyan. Hindi ka pa rin ba natututo? Noong nakaraan lang, muntik na tayong mabisto dahil sa kabubuhan mo." Wika pa ni Edwin. Sumagot naman si Greg. "Pare, pasensyahan tayo ngayon. May kakaiba akong nararamdaman sa babaeng yan. Para siyang personal kong alak na ginawa lamang para sa akin. Sobrang nahuhumaling ako sa amoy ng dugo niya. Kahit mula dito ay naaamoy ko siya." Napailing-iling na lang si Edwin sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang kapag iyon ang nagsalita ng ganoon, ay wala na siyang magagawa para pigilan ito. Kaya madalas, sinasamahan niya na lang kaysa mabuko pa ang kalokohan ng kaibigan. Siguradong madadamay din naman siya. Natahimik sila sa kanilang pagkikwentuhan nang may dumaang dalawang matandang guro. Masama ang tingin noon sa kanila. Isa sa mga iyon ay si Madam Concepcion. Sa edad niyang iyon ay marami na siyang karanasan sa probinsya. Hindi nalingid sa kanya ang presensya ng mga aswang. Sa katunayan, nahuli niyang pinasan papalayo ni Sir Greg ang isang estudyante nito patungo sa direksyon ng bundok. Noong umikot na siya upang magsumbong sana sa barangay, ay halos mapasigaw siya noong makitang naroon sa kanyang likuran si Edwin. "Subukan mo magsumbong sa kahit kanino. Ang sunod na mawawala ay ang kambal mong mga apo. Tamang-tama, 16 na pareho ang dalawang yun, di ba? Sariwa at malaman. O, sige na, magsumbong ka na sa pulis o sa barangay. Go! Chupi!" Pang-iinsulto pa at tumatawang wika ni Edwin sa matandang guro. Kaya kinapitan ng takot ang matandang guro para sa kaligtasan ng kanyang kambal na apo. Nanginginig siyang kinuha ang bag sa faculty office at diretso nang umuwi sa kanyang bahay. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Halos hindi rin siya makatingin ng diretso sa barangay captain na dumalaw sa eskwelahan upang magtanong-tanong kung may nakakita ba sa kanila sa huling nawalang dalaga. Sa loob ng 5 taong pagtuturo ng 2 binata sa paaralang iyon, ay mahigit 5 mag-aaral na rin ang nawawala. Hindi naman aktibo sa lugar nila ang kapulisan, lalo at 3 lang ang naka-assign doon. Kaya pagkalipas ng 1 linggong paghahanap at hindi makita, sasabihin na agad na maaaring nakipagtanan iyon o naglayas. Sumapit ang kinalunisan.
Maagang pumasok ng paaralan sina Sylvia at Melanie. Mel, nabalitaan ko yung tungkol sa mga nawawalang estudyanteng babae dito sa school na ito. May ideya ka ron? Wala eh. Ang sabi nila baka nagtanan lang daw o naglayas. Pero hindi ako naniniwala roon dahil isa roon ay kaibigan ko. Hindi ngayon umiimik sa klase pero matalino siya. Wala siyang balak mag-boyfriend. Wala rin naman akong nakikitang nanliligaw sa kanya. Pero ang napansin ko lang noon, madalas siyang utusan ni Sir Greg na mag-check ng mga test paper namin. Hindi naman iyon nakakapagtaka dahil madalas naman talaga kung sino ang pinakamatalino ay siya rin ang inuutosang mag-check. Pero isang umaga noon, sumugod sa paaralan ang mga magulang noong kaibigan kong si Lily. Bakit daw hindi nakauwi ang anak nila? Sabi naman ni Sir Greg na 5:45 pa lang daw ay pinauwi niya na iyon. Tapos sinigundahan naman ang kaibigan niyang si Sir Edwin na nakita niya nga na papauwi na si Lily. Kaso may nakita raw siyang lalaki na sumundo rito. Baka raw kasintahan. Kaya pagtatanan ang naging hinala na dahilan ng pagkawala ni Lily. Ah, ganun ba? Parang ang labo nga noon. Sagot naman ni Sylvia. Kinahapunan, si Greg ang huling subject teacher nila. Napansin ni Sylvia na panay ang pakyut noon sa kanya. Hindi rin siya tinatanong ng mga mahihirap na tanong sa recitation na tila ba iniingatan siyang mapahiya sa klase. Kahit patuloy ang mabait na pagtuturo ng guro kay Sylvia, ay kumpirmado niyang aswang iyon dahil sa pagbula ng dala niyang langis. Hinihintay niya na lang na gumawa ng hakbang ang guro para biktimahin siya. Kinabukasan, oras ng break time, nagulat siya nang biglang umupo sa tapat nila si Sir Greg. Dala ang 3 ice cream stick. Ah, pwede makiupo? Tanong pa nito. Sige po sir. Siya nga pala, pagbutihan mo ang pag-aaral mo dito Sylvia ha, para makagraduate ka. Kapag may mga subject ka na nahihirapan, sabihin mo lang sa akin, handa ako mag-tutor sa'yo ng libre. Nakita ko kasi ang card mo last year. Mukhang nahihirapan ka sa lahat ng subject eh. Huwag ka nang mahiya, pwede mo akong ituring na kaibigan. Siya nga pala, ito, tikman nyo, bagong tinda ng kantin, mukhang masarap. Iwan ko na muna kayo ha, walang kasama sa table niya si Edwin eh. Okay po sir, maraming salamat. Wika pa ng 2 dalaga. Noong makalayo ang guro ay kinuha ni Sylvia ang ice cream stick ni Melanie at mabilis inihagis sa katabing basurahan. Oh, bakit mo tinapon yun? Sayang naman, ang mahal pa naman noon. Wika pa ni Melanie. Hayaan mo na Mel, bibili tayo niyan mamaya pag uwian. Kainin natin habang naglalakad pa pauwi. May pera naman ako, kaya hindi natin kailangan magpalibre sa mga lalaki. Sabihin na lang noon, pinakain lang tayo ng ice cream, kumagat na tayo agad. Okay, tama ka rin naman. Pagsang-ayon pa ng dalagang si Melanie. Kinahapunan nga ay bumili sila ng ice cream bago umuwi. Habang papalabas sila ng campus, ay nasalubong naman nila sina Sir Greg at Sir Edwin. Hi Sylvia, hi Melanie. Hi po, sir. Pauwi na kayo? Opo. Tara, daan muna kayo sa apartment namin. Merienda muna kayo saglit habang nagkikentuhan tayo. Para naman, makilala namin kayo ng lubusan. Hindi na po, sir. Heto nga po, nagmemerienda na kami ng ice cream. Oh, nagustuhan nyo pala ang ice cream na binili ko kanina para sa inyo. Opo, kaya nga po kami bumili uli dahil masarap. Ano, daan muna kayo sa bahay? Ay, hindi na po sir. May mahalaga pa akong gagawin sa bahay. Magsasaing pa rin ako. Next time na po siguro. Sagot pa ni Sylvia. Ah, okay, sige. Wika pa ni Greg na halatang tumabang ang timpla ng mukha. Noong makalayo na sa campus ang 2 dalaga, ay nagsalita si Melanie. Uy, Sylvia, halatang kursunada ka rin Sir Greg ah. Todo ang suyo sa'yo. Ano, crush mo rin ba? Hindi. Ha? Bakit? Pogi naman siya. Matangkad. Slim built ang katawan at professional. Hoy, Melanie,
nakakalimutan mo na ba? Estudyante tayo at guro sila. Kapag nakipagrelasyon tayo sa kanila, tanggal sila sa trabaho at expelled din tayo sa paaralang ito. Ah, ganun ba yun? Oo. E di wag na lang pala. Tila napahiyang sagot naman ni Melanie. Pagkarating sa bahay, ay nakahanda na ang panghapunan. Maagang nagluto si Mang Daniel. Ano anak, kumusta ang pag-iimbestiga mo? Tama ka nga pa sa hinala mo. Ako agad ang puntirya ng aswang. Pero hindi lang ako sigurado kung mag-isa lang ba ang aswang na iyon o aswang din yung kaibigan niya. Tandaan mo anak, madalas kaya hindi nabubuko ang isang aswang dahil merong kasabwat, maaaring kapwa-aswang o taong kanyang sympathizer, kaibigan, kamag-anak o karelasyon. Kaya kung may kaibigan niya pinaghihinalaan mong aswang, ay mag-iingat ka rin doon. Opo pa. Pa, ang sarap na ulam natin ah. Ano to? Sinampalukang alimasag? Ngayon lang ako makakatikim nito pa. Abay oo naman. Wala namang nagtitinda ng ganyan kalaking alimasag doon sa atin. Kaya hindi ako bumibili. Tsaka, napakasagana ng lugar na ito sa lamang dagat. Kaya habang narito tayo, ay samantalahin nating mag-ulam ng sariwang isda, pusit, tsaka alimasag. Masayang kumain ang mag-ama ng hapunan. Sumapit ang panahon ng tag-ulan. Madalas makulimlim ang panahon o di kaya umaambon talaga sa maghapon. Isang hapon noon, papalabas na ang lahat ng estudyante nang salubungin ni Sir Greg si Sylvia. Sylvia, pwede bang makisuyo sa'yo? Ha? Ano po yun, sir? Marami kasi akong kailangan i-check na mga test paper at kailangan kong maibigay ang mga grades bukas. Kahit isang oras lang, dito ka lang sa room. Sisindihan ko na lang ang mga ilaw. Hihintayin din kita dahil magche-check din ako ng mga test paper ng ibang seksyon. Bakit po ako, sir? Hindi naman ako ang pinakamatalino sa klase mo. Bakit hindi si Alma? Ano ka ba? Hindi ko kayang mag-utos roon. Anak mayaman iyon at mataray. At least sa'yo, panatag ang loob ko. Tsaka, babawi ako sa'yo. Ililibre ko kayo ni Melanie ng merienda sa kantin ng 1 linggo. Tulungan mo lang ako mag-check ng papers ngayon. Ganun po ba, sir? Sige po. Ayos, perfect. Masayang sagot pa ng guro na tila nanalo ito sa loto. Muling pumasok ng classroom si Melanie. Oh, Sylvia, bakit ka bumalik dito sa classroom? Ang guro naman ang sumagot. Melanie, huwag mo nang hintayin si Sylvia. Mauna ka nang umuwi. Nakisuyo ako sa kanya na tulungan ako mag-check ng mga test papers. Ganun po ba, sir? Oo, kaya sige, umuwi ka na. Uwi ka pa ng guro na halatang gustong-gusto ng paalisin agad si Melanie. Sir, wait lang. May ibibilin lang po ako kay Mel para hindi ako hanapin sa bahay. Oh, sige. Dito lang ako sa labas. Magyuyosi lang muna ako saglit bago magsimulang mag-check ng mga papel. Sagot naman ng guro at lumabas na ng classroom. Mel, makikisuyo ako. Pakibigay nito kay Papa. Ha? Math notebook? Bakit? Pwede namang yung buong bag mo na lang ang iuwi ko. Hindi na, Mel. Bilisan mo maglakad ha. Ibigay mo ito agad kay Papa pagkarating. Sabihin mo lang na ipinabibigay ko ito sa kanya. Oh, okay. Ang weird ha. Isang pirasong notebook lang. Sagot pa ng kaibigan at umuwi na. Pagkarating ni Melanie sa bahay nila, ay nakita niya rin si Mang Daniel na nasa pintuan ng kanilang bahay, nag-aabang sa pagdating ng anak. Oh, Mel, nasaan si Sylvia? Nasa school pa po, Mang Daniel. Pinag-check ng papel ni Sir Greg. Siya nga po pala, ipinabibigay sa iyo ito ni Sylvia, math notebook niya. Ganun ba? Salamat. Uwi ka pa ni Mang Daniel. Pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay at nagsara ng pinto. Binuklat niya ang pinakahuling pahina ng notebook. Nakita niya ang nakasulat doon na gamit lang ang kuko. Nakalagay roon, Pa, ngayon na. Hindi iyon basta-bastang makikita kung hindi titignan ng naka-side view sa ilaw. Daling-daling kumuha ng katamtamang haba ng itak si Mang Daniel at inilagay sa bayong
saka nagmamadaling maglakad papunta sa eskwelahan. Kasalukuyang nagche-check ng mga papel si Sylvia nang mapansin niyang tahimik na ang buong campus. Pasado 6:00 na, kaya malamang nakauwi na lahat ng mga estudyante at mga guro. Tanging sila ni Sir Greg na lang ang naroon. Narinig niyang may kausap ang guro sa labas, pero nagbubulungan lang ang mga ito. Maya-maya pa ay natapos niya na ang pagche-check. Kaunti lang naman kasi iyon. At alam niyang paraan lang iyon ng guro para mapaiwan siya. Inilabas niya na ang maliit na karit at binalot ng panyo habang hawak sa kamay. Sir, tapos na po ako mag-check ng mga papel. Uuwi na po ako. Wika niya pa ng pasigaw para marinig ng guro na nasa labas. Nang bigla iyong pumasok sa room. Kakaiba na ang anyo noon. Nanlilisik ang mga mata at kulay pula. Mamaya ka na umuwi! O mas tamang sabihin hindi ka na talaga makakauwi. Ha? Aswang kayo, sir! Tulong! May aswang! Sigaw pa niya, sabay hinawi ang guro at nakapunta siya sa may pintuan. Nang bigla siyang salubungin ni Edwin, mapula na rin ang mga mata noon. Saan ka pupunta? Narinig mo ako sinabi ng kaibigan ko, di ba? Hindi ka na makakauwi. Kaya enjoyin mo na lang muna lahat ng mangyayari dito. Ano Brad, ikaw na bahala dyan. Look out lang muna ako sa labas. Tawagin mo ako kapag tapos ka na, para ako naman ang raraos. Sige Brad, pagsasawaan ko muna ito. Tumatawang wika pa ni Sir Greg at isinara na ang pintuan ng classroom. Walang kaalam-alam si Edwin na naroon na si Mang Daniel nakatayo sa may gilid ng madilim na bahagi. Binato ni Mang Daniel ang isang lata sa unahan, kaya napalingon doon si Edwin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta roon upang alamin kung may iba pa bang taong natira sa campus. Pero laking gulat niya dahil noong makalampas siya sa isang classroom ay biglang lumitaw ang isang makisig at may edad na lalaki. Inilapat noon ang kamay sa kanyang dibdib. Kasunod noon ang pakiramdam na para siyang hinampas ng malaking maso sa dibdib. Napaubo siya na may kasamang dugo at nahihirapan na siyang huminga. Hi, ako nga pala ang tatay ng babaeng ikinulong nyo ngayon sa classroom. Ako si Daniel at uubusin ko ang lahi nyo. Wika pa ng lalaki at unti-unti nagdilim ang paningin ni Edwin habang nalulunod ang kanyang baga sa kanyang sariling dugo. At hindi nagtagal, binawian na siya ng buhay. Isang malakas na uri ng tigalpo ang ginamit ni Mang Daniel, kaya durog ang baga, puso at atay ni Edwin. At wala ng gamot ang maaaring makapaghilom sa nadurog na laman loob. Dahan-dahan ang naglakad si Mang Daniel patungo sa classroom na nakita niyang may ilaw. Dahan-dahan siyang sumilip roon. Nakita niyang nakatayo si Sylvia habang sinasabing, Sir, wag po! Maawa ka po sa akin, sir! Nakita rin ni Sylvia na naroon na sa labas ng classroom ang papa niya, kaya lalo pang lumakas ang kanyang loob. Kayang-kaya niyang talunin mag-isa si Sir Greg. Ang inaalala niya lang dahil baka atakihin siya ni Sir Edwin ng patraydor. Sa pagkakataong iyon ay sigurado na siyang nailigpit na ng kanyang amang si Mang Daniel, si Edwin. Patuloy na umaarte si Sylvia sa harapan ni Sir Greg habang umaatras. Sir, wag po! Sir, maawa po kayo sa akin! May pangarap pa ako! Ilang saglit pa ay bigla na siyang tumawa. Nakakapagod pala umakting, sir, no? Sige, sir, palitan ko na ang script. Sir, gawin mo na ang gusto mo sa akin. Kung kaya mo, sir. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sir Greg at napapaisip na parang may mali sa nangyayari. Paanong hindi na natatakot sa kanya ang kaharap na dalaga, samantala nasaan yung aswang pa siya. Pero wala na siyang pakialam roon. Ang mahalaga, magawa niya ang kanyang plano.
matikman ang dalaga at mailaman tiyan ang karne nito. Mabilis siyang sumugod kay Sylvia na nakadikit na sa dingding. Pero laking gulat niya noong dumikit siya sa katawan nito dahil kasabay rin noon ang pagtusok ng isang punyal sa tagiliran niya. Umusok iyon. Sobrang init noon sa kanyang pakiramdam na tila tinutunaw ang laman niya ng asido. Napayuko siya roon at tinignan kung ano. Nanlaki ang mga mata niya noong makita ang hawakang kahoy na may mga nakaukit na banyagang kataga. Bago pa siya makagawa ng hakbang, ay gumuhit na ng malalim ang maliit na karit na hawak naman ni Sylvia sa kanang kamay at malakas siyang tinadyakan sa sikmura. "Oh, ano na sir? Sabi mo hindi ako makakaalis dito." "Tama po kayo. Wala talaga akong balak na umalis. Mananatili ako rito habang buhay ka pa." Dahan-dahang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang matipunong pangangatawan na lalaki. "Magandang gabi, sir. Masyado na yatang gabi ang pagtuturo mo ah. Hindi ko alam na may overtime din pala sa mga guro." "Anak, bilisan mo na yan. Lalamig ang sabaw noong niluto kong pusit." "Talaga pa? Paano ba yan, sir? Magkikwentuhan pa sana tayo dapat eh. Kaso, sayang ang mainit na sabaw kung lalamig lang." Nakatitig lang si Greg na nakatingin kay Sylvia. Wala nang lumalabas na boses sa kanyang bibig dahil butas na ang kanyang lalamunan at pupugak-pugak na roon ang dugo na walang tigil sa paglabas. Ilang saglit pa ay binawian na rin iyon ng buhay. Nilapitan pa iyon ni Mang Daniel at inilapat ang kamay sa dibdib. Saka binato ng malakas na tigalpo para madurog ang mga laman loob, lalo na ang puso, baga at atay, para kahit may tumulong pa na kapwa aswang ay hindi na iyon magagawa pang buhayin. Hinila ni Mang Daniel ang katawan ng aswang na iyon sa labas ng classroom. Inorasyonan niya rin para hindi magbago ang anyo hanggang sa pagsikat ng araw. Siguradong hindi palalakihin ng mga pulis ang issue kapag nakitang nasaan yung aswang ang natagpuang bangkay. Umuwi na ang mag-ama pero sa ibang kalsada sila dumaan para hindi magmumukhang galing sila sa paaralan. Pagkarating sa bahay ay pinagsaluhan nila ang masarap na ulam na sinabawang pusit. Ipinainit uli iyon ni Mang Daniel sa natirang baga sa lutuan habang naliligo pa si Sylvia. Kinabukasan, nagtataka si Sylvia dahil normal ang lahat sa paaralan. Walang balita na may natagpuang patay sa labas ng isang classroom. Maging ang dugo sa sahig ay malinis na. Makikitang basa na lang iyon ng tubig na mukhang nilinisan na rin agad. Naisip ni Sylvia na tama ang kanyang ama na hindi na palalaki ng otoridad ang issue kapag nakitang aswang ang natagpo ang mga bangkay. Nagpatuloy muna sa paninirahan sa lugar na iyon ang mag-ama habang ini-enjoy nila ang masarap na pagkain sa lugar. Patuloy rin sila sa pag-iimbestiga kung may mga aswang pa ba na nakatira sa lugar na iyon. At kapag meron, kahit pa sa mga karating barangay, ay pinupuntahan agad nila iyon na mag-ama upang tugisin. Wakas. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.